Gagawa nga pala tayo ng Shanghai. Dahil nandito ako sa Israel, hindi ako makalabas lagi. Kaya kung ano-ano na lang ang gagawin natin sa bahay para lang mapasaya ang aking alaga. Isa po akong caregiver dito at ang aking alaga ay nandoon sa sala. Busy siya sa kanyang mga drawings. At kasi natikman niya na itong Shanghai from Philippine food. Sabi niya masarap. Gumawa pa daw ulit ako. Kaya ayan, kailangan ko na ulit gumawa para may stock kami sa ref. Ang aking alaga ay ang lahi niya po ay Romanian. Pero dito sila sa Israel naka-base. Kasi mahilig siya sa bawang, kaya ito, lalagyan ko siya ng bawang para malasahan niya yung bawang sa Shanghai niya. Kasi para sa kanya naman ito. Ako, hindi naman ako mahilig sa bawang. Pero sabi niya na, napakalustansya daw ng bawang, kaya kumain daw ako. Sabi, sige, try ko. Kung masarap ang bawang sa Shanghai. Tignan natin. Ang aking pong alaga ay napakabait. Kaya kahit ganito ang sitwasyon dito sa Israel, ay hindi pa ako nakakaisip na umuwi. Dahil malakas pa naman ang aking lola. Nahirap guys ang sitwasyon dito ngayon sa Israel kasi nga ay may gera pa. Kaya sabi nila ay hanggang January pa ito makatapos. Ingat-ingat lagi. Pero so far naman, dito kami sa medyo north ng Israel. Nandito po sa Netanya. Kaya medyo hindi namin naririnig yung mga bombahan. Pero every night, talagang madami kang maririnig ng mga helicopter na dumadaan dito. Nakatakot din minsan. Pero sabi naman ng mga nakakausap namin mga pulis, huwag daw mag-alala kasi napaka-strong naman daw ng Israel. Meron silang Iron Dome, kaya kung sila nga, hindi natatakot eh. Every year, siguro sanay na sa bombahan dito. Dalawang maliit na karot ang aking nilagay. Tsaka, dalawang kutsaritang bawang na ito. Kinamay ko na kasi mas masarap daw yung luto ng pakamay. Hindi ba guys? Kaya, saka kami din naman ni Lola ang kakain. Ay, ano pa nga. Ito yung pambalat ng Shanghai dito sa Israel. Binibili ko sa, sa palengke. Dati, 10 lang, 12. Ngayon, 15. Sa pera ng Israel. Ayan. Kasi maliit lang naman yung aking gagawin Shanghai. Pang amin lang ni Lola, kaya hatiin ko para hindi sayang. So, ito na yung itong aking karne. Ito lang naman siya. Kunti lang. 1/4 lang kasi yung aking giniling na karne na binili ng aking amo. Bago ako mag-umpisang magbalot, mag-tea muna tayo. Nana tea. Ito yung tea na paborito ko dito sa Israel. Sarap. Gumuguhit sa tiyan. At habang nagbabalot tayo, guys, pag-usapan natin yung buhay dito sa Israel. Masarap po ang buhay dito sa Israel. Talagang enjoy lang dito. Parang, lalo na yung mga matatanda. Parang ini-enjoy na lang nila yung life nila dito. So, tayo namang mga kapwa Pilipino, gusto natin ng trabaho na hindi ganong mahirap. Kasi talaga namang hindi po masyadong mahirap ang trabahong caregiver. Ang kalaban lang talaga, pag caregiver ka, is yung iniip, yung homesick. Di ba guys? Kasi unang-una, napakalayo ng Israel. Napakalayo sa Pinas. Kaya yung pag-uwi mo, yung pagbabakasyon, talaga namang pag-iisipan mo ng pag-iipunan kasi napakalaki ng gastos. Lalo na yung ticket. Nasa kulang-kulang 100,000 na ang ticket pa lang. Balikan na yun. Kaya bago kami umuwi, kailangan may budget. Pero ang okay naman dito sa Israel dahil so far makakaipon naman kayo kung gusto niyo pumunta dito. Kasi nga, malaki po ang sweldo dito talaga.
Kung iisipin nyo lamang na nandyan pa kayo sa Pilipinas, siguro mahirap maging caregiver. Pero sa naranasan ko naman, as long as na masaya ka sa iyong amo, ay easy-easy lang. Kasi, hindi man ang importante masaya tayo sa ating nakakasama. Magagawa mo na maayos yung trabaho mo kung masaya ka dun sa iyong amo. Tsaka mostly ang mga Jewish po ay mababait. Parang tayo din sila, mga ugali nila. Mababait sila. Although yung mga iba, talaga magugulat kayo, malalakas sila magsalita, mga boses, parang pagalit. Pero hindi, ano sila, kung i-describe ko ang ugali ng isang mga tao dito, mga Israeli, prangka silang tao. Galit kung galit, masama ang loob kung masama, masaya kung masaya talaga. As in. Tapos matulungin sila. Yung iba siguro, pero hindi naman lahat siguro ay pare-pareho. Pero lahat naman ang napuntahan ko ay mababait. Yun nga lang talagang sa ngayon, mahirap ang pumunta dito kasi wala na yung agency dati. Dati kasi agency kami. Ngayon ay talagang paswertihan na yung pag-a-apply nyo sa POEA. Tapos kagandahan ngayon, yung last year yata nag-umpisa ay meron na rin talaga ang tumatanggap na rin ang mga hotel dito. Masarap din magtrabaho sa hotel kasi maganda yung place ng mga hotel dito, mga tabing dagat. Parang ka nagbabakasyon sa Bora, sa Boracay. Magaganda yung place, tapos ewan ko lang din siguro yung trabaho, siyempre mas pagod siguro sa hotel dahil ano sila, talagang trabaho kung trabaho. Unless pag caregiver ka, may pahinga ka kasi pag tulog si matanda, ay meron tayong, pwede kaming makapahinga din or pwede kaming lumabas. Kaya pagka ang matanda, lalo na pag siguro yung matanda ay mga bedridden na, mahirap, syempre mag-asikaso, pero pag natapos mo nang asikasuhin yung matanda, pahinga ka na. Hintayin mo na lang uli yung oras ng kanyang pag-inom ng gamot, tapos yung lilinisan mo siya. Pero pagka malakas pa, kailangan mo talagang ilabas araw-araw. Talagang mas iba-iba po yung pakiramdam ng caregiver at sa hotel worker dito. Pagod-pagod sa hotel worker. Pero alam ko malaki din ang sahod nila. As long na ma-hire kayo, kahit saan dito pwede, malaki ang sahod talaga. Yun lang ang masasabi ko dito sa Israel. Makakaipon po kayo at mabibili nyo lahat ng gusto nyo. Depende na rin sa tao nga. Done! I'm finished! I'm done! Nga pala guys, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. At samahan nyo ako sa mga another vlog na tungkol sa aming buhay dito sa Israel. Thank you guys! Paalam!